Hirap makasakay ang mga pasahero sa may Philcoa sa Quezon City sa unang araw ng tigil pasada ng mga tsuper at operator. Ang iba, maagang umalis sa bahay pero matagal pa rin ang pinaghintay para lang makasakay. Sa Pasig City, naglakad na lang ang ibang pasahero dahil sa kawalan ng bumabiyahing jeep. Naintindihan ko naman kaya lang minsan pag ganito kasi at the same time naapektuhan din kasi yung mga mananakay. Kaya kailangan siguro talagang pag-usapan to. Mismong si LTFRB Chairman Chofilo Guadiz ang nag-ikot sa iba't ibang lugar para makita ang epekto ng transport strike. Aminado siyang may ilang lugar na maraming nagtigil pasada. Pero nakatulong daw ang kanselasyon ng face-to-face classes para mabawasan ang maaapektuhang pasahero. Maayos naman daw ang kanilang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para sa libreng sakay. Nag-issue na rin ako ng special permit sa mga jeepney na pwedeng pumunta sa ibang rota na kulang po mga sasakyan. Sa iba't ibang lugar, nagprotesta ang mga tsuper at operator para hilinging palawigin pa ang deadline para bumuo ng mga korporasyon o kooperatiba sa ilalim ng PUV Modernization Program sa katapusan ng taon. Anila, kaakibat ng proyektong modernisasyon ng pampublikong sasakyan ay ang posibleng pagpatay sa kabuhayan ng mga mahihirap na operator at driver. Hindi tayo sarado doon sa sinasabing pag-unlad pero dapat kasabay yung pag-unlad din ng sektor ng mamamayan. Kasi alam natin, sa ilalim ng modernization program, ang epekto nito sa pasahero din yung batas ng pabasahe. Bakit ba ang tinutulak bumili ng minibus? Bakit hindi tulungan mag-rehabilitation yung ating sektor? Mura. Tapos magluluwal siya ng kabuhayan ng mga manggagawa. Sa tala ng LTFRB, sa higit 170,000 na mga jeep sa buong bansa, halos 96,000 raw ang consolidated o nasa higit 56% pa lamang. Pero ayon kay Guadiz, malabo nang i-extend ang deadline para sa consolidation. Naniniwala siyang kakayaning matapos ito ngayong taon dahil mas pinadali na ang proseso. Kailangan lang daw mag-file ng intensyong bumuo ng kooperatiba o korporasyon sa LTFRB hanggang December 31. At bibigyan naman daw sila ng hanggang 1 taon para tapusin ang proseso. Git naman ng mga nagpoprotesta, handa silang bumuo ng mga kooperatiba kung mananatili sa kanila ang individual na prangkisa ng kanilang mga sasakyan. Dapat individual na prangkisa, individual na pag-aari pa rin ng mga operator. Hindi katulad sa ngayon, yung kanilang inilalako na kooperatiba, monopolyo sa hanay po ng public transport. Yung silalim ng 2017-011, ay malinaw na nakalagay doon na one route, one franchise, one operator. Ang konsepto kasi ng kooperatiba is pangkalahatang ownership ho. Pero meron ho tayong paraan sa batas na sa kanilang ORCR po ilagay doon pangalan ng kooperatiba / Juan de la Cruz para na-identify mo na yun ay pag-aari ng kooperatiba at ni Juan de la Cruz. Bukas naman daw ang magkabilang panig para mag-usap. Hiling nila na pakinggan ang punto ng bawat isa para magkaintindihan at maisaayos ang sistema ng mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. George Cahiles, CNN Philippines.